Hindi po ba? So, ipagtatanggol, ipaglalaban sila ng Diyos. Dahil ang Diyos ang kasama nila. So, sa ating mga mananampalataya sa ngayon, paano nakakatulong o nakakatulong? Kasi kung naranasan mo na yung hindi ka pinabayaan ng Diyos. Kasi minsan tayo mga mananampalataya, na-experience na natin yung yung biyaya ng Panginoon doon sa mga pagkakataon na may pinagdadaanan tayong napakabigat na bagay. Pero yung iba kasi, marirealize mo lang kapag na-experience mo na. Ngayon, ang tanong ko rito, paano nakatulong at doon kapag na-experience mo na, o kung hindi pa, paano makakatulong sa iyo yung katotohanan na ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay. Kontrolado ng Lord ang sitwasyon. Kasi kapag alam mo na ang Lord ang may hawak ng lahat ng bagay, bakit ka pa mag-worry? Bakit ka pa matatakot? Bakit ka pa mangangamba? Especially kung naranasan mo na ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga, ito yung binigyang diin niya sa mga kababayan niya. Hindi pa ba kayo nag-ano na doon sa mga nakalipas nating mga buhay, na-experience natin kung paano tinulungan tayo ng Panginoon. So parang sa atin din, siguro encouragement sa atin, kung may pinagdadaanan tayong mga problema, kung marirealize lang natin na ang Lord ang may hawak sa buhay mo, hindi ka dapat grabing magpa-apekto. Nasusundan. So sana nakakatulong. So sa verse 21 at 22, lapit na talaga. Ako, kung sa isip nyo, gusto nyo nang matapos, ano tayo, same tayo ng nararamdaman. Hindi, gusto ko lang kasi hirap talaga magturo. Sa verse 21 at 22, gayong kami nagpatuloy sa paggawa. Ang kalahati ay nasa sandatahan mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ng bituin. Diriin mo, gano'ng kasipag sila. Yung mga Kristiyano ngayon, pag lumagpas na ng 8 hours, reklamo na. Ba't walang OT? At yan din yung isa sa kinagigilty ako. Kasi, parang na tayo, ko yung, privilege ko yung, karapatan ko yung, kasi nagtrabaho ko ng sobra, sapat na yung 8 hours, kasi nakapag-bare minimum na ako. Diba? Ganun tayo, di ba? Kasi pasinin yung hours ng trabaho na. Sa pagsikat ng araw, siguro mga sumisikat ang araw, mga 5:45. Iba, mas maaga pa. Kasi may time na maaga sumisikat ang araw. Tapos sa paglubog na araw, mga 6 na rin yan. So, sabihin na lang natin from 6 a.m. to 6 p.m. yung trabaho nila. 12 hours. Ha? May bituin pa pala. Minsan, ginagabi pa. Sasabihin din ni Mahops, huwag mo na kayo tumigil. Wala pa yung bituin. Hindi, Himaya. Mamaya patang alas 12 lalabas ang bituin. So hanggang alas 12 tayo. Di totoo kasi di kasi walang bituin kasi natatalakbuhan ng ulap. Buhais dito si Nehemiah kaya siguro napabilis niya yung pagpapatapos ng pader kasi niliteral niya yung Pero sabi niya, simula sa pagsikat ng araw hanggang sa pagsikat ng bituin, yan yung pagtatrabaho nila. So gaano kasipag ang mga tao sa paggawa? 12 oras araw-araw sa kung iaano natin sa ngayon. Pagsikat ng araw hanggang sa paglubog pagsikat ng araw hanggang sa pagsikat ng bituin. So, bukod doon, dalawa yung kanilang katungkulan. Nagbabantay sa gabi at gumagawa sa araw. Kaya niyo yun bilang mga manggagawa ng Panginoon? Hindi talaga madaling manggagawa ng Panginoon. Sa palagay ninyo, bakit handa silang gumawa ng may kasipagan? Bakit kaya sila nagtatrabaho ng gusto sa loob ng maraming oras? Kasi minsan, bakit mo ba ginagawa yung ginagawa mo? Para saan ka ba bumabangon? Yan kasi talagang totoong magtatanungin mo sa sarili mo, bakit mo ba ginagawa yung ginagawa? Alam ba, bakit ba kayo nagsisimba? Bakit mo ba ginagawa yun? Kasi pag naunawaan mo yung dahilan kung bakit mo ginagawa yun, gagawin mo yun ng may kasigasigan, kasiglahan, kasiyahan. Kahit na siguro napaka-boring yung nagtuturo sa inyo, totoo yun kasi mabebear mo yun kasi, hindi yan si brother ang pinunta ko rito, ang mensahe ng Lord ang pinunta ko rito. Kasi kapag ganun na naging pananaw natin, na-realize natin at naunawa natin yun, magkakatunungan tayo. Mapapatapos natin kagad itong ating pinag-aaralan kasi ang pinunta nyo rito, hindi ako, hindi ang salita ng Panginoon. Amen po ba? So, magiging masaya tayo lahat. Ako rin, bakit ako nag-share? Kasi ginagawa ko ito na may kasiyahan sa Panginoon. Kahit mapapayak na rin ako. Kasi, ang hirap talaga kung kayo tatayo sa... Parang kayo yung mga nagtatrabaho. Naku, buti pa sila, nakaupo lang.
Kung ang tingin nyo, buti siya, nakatayo lang. Di ba? Parang gano'n tayo kasi pares tayo naglilingkod sa Panginoon. Ako, naglilingkod ako sa parang ganito. Kayo naman, naglilingkod din sa Panginoon sa parang pakikinig. Ang tingin nyo, magbabuti pa siya, nakakapagsalita. Ang tingin ko naman siya, buti pa siya, nakaupo. Kaya, enjoyin nyo yung ginagawa nyo sa Panginoon. At siguro, gano'n din sa akin na matututo. Enjoyin ko na lang din yung ginagawa ko sa Panginoon. Amen po ba? Okay. So, para lahat tayo ay masaya. Hindi, totoo. Kasi, kapag naging gano'n yung pananaw natin, naku, kaya pag-usapan natin yan. So, sabi ng ating binasa, nag-start sila sa paggawa from daybreak until stars appeared. So, they dedicated themselves to the work all the more. Ibig sabihin, kung sa simula, nagtatrabaho lang sila, ngayon mas dedicated pa yung tatrabaho nila ng masigit. Mas naging masigasig pa sila ngayon magtrabaho. Kung baka ba dati, kung nagtatrabaho lang from 7 to 4, 74, diba? 8 hours na yun. Aba, nag-extend sila ng oras. Ano pa sila, English no? Beyond the ano? Extra mile, beyond extra mile. Nag-extra mile pa sila. Working hard from sunrise to past dark. Hindi lang yun. Maghapon ka na nagtrabaho, i-spend mo pa yung gabi mo doon sa trabaho mo. Na-imagine nyo ba yung sitwasyon? Gusto ko yung pa-imagine sa inyo yung sitwasyon nila. Tingnan natin kung gaano yung kalagayan nila, pero nakitaan natin sila ng walang reklamo. So, i-spend mo pa yung oras mo, yung gabi mo sa site o doon sa trabaho mo, para maprotektahan mo pa yung site o yung lugar na pinagtatrabuhan mo mula sa pag-atake ng kaaway. Parang na-imagine ko yung sitwasyon nila. Ito yung literal na walang uuwi hanggat hindi tapos. Na-imagine nyo yun? May narinig na kayong ganun sa trabaho sa boss mo? Walang uuwi na hindi tapos sa trabaho. Diba? Kaya yung mga trabahador talagang sipag-sipag din na. Talagang tatapusin ng trabaho. Ito yung literal na pakyaw kung pakyaw. Diba? Alam niyo yung trabaho nagpapakyaw na talaga pulido yung ginagawa pero mabilisan. Kasi sila rin yung apekto. Pag tumagal pa tayo dito, bilis-bilisan na natin dito. Kaya yung mga kasamaan mo, di ba, pagtatabot, uy, bilis na mo na dyan. Gagabihin tayo sa pag-uwi, bahala ka dyan. Di ba? Minsan nakarinig na kayo sa katrabaho mong ganon. Lalo, sa amin natin mo, madalas kami sa pakyawin. Minsan, kami rin, tumutulong na kasi yung patahiyan kasi ng boss namin, pakyawan din yun eh. Kapag na-delay yun, apektado kami, madaling araw din kami uwi. Kaya pati kami, kasama doon sa mga tumutulong mapabilis yung trabaho. Kasi ang mindset mo, pag binagalbagalan mo ang trabaho, apektado ka rin. So ito yung literal na walang uuwing hindi tapos ang trabaho, kaya lahat sila nandun dahil hindi pa tapos yung trabaho. Oh, meron pa ako ikukwento sa inyo mamaya. So, sabi ko nga rito, parang naisip ko na bawat isa sa kanila, doon na mismo sa ginagawa nila, naglalatag o naglalagay ng higaan. Kasi yun naman talaga ang totoo. Yun yung nangyari. Kasi, imagine mo sa ating ngayon, para makapasok ka ng bago sumikat ang araw, anong oras ka dapat gumising? Mga alas 3 naman, grabe naman. Alas 3. Para makarating ka sa trabaho mo ng alas 6. Di ba? Totoo yun. Sa traffic ngayon, kapag gumising ka ng alas 4, kakain ka pa lang, baka maliligo ka pa lang alas 5 na. Mimya, pag alis mo ng bahay, hindi ka na makasakay dahil traffic na, wala ka pang masakyan. Punuan na. So tapos, kung uwi pa yung lahat sa kanilang mga bahay, naku, magtatagal pa sila, maapektuhan yung kanilang. Tapos, pag iwan mo pa kasi, baka mimya, yung trabaho mo doon, dumating yung kalaban, pinagsira-sira yung mga pundasyon mo. Lalo, yung hinakot mo ng mga panambak doon, pagdating mo, gabundok ulit. Bakit naggabundok na to? Yung kaaway mo, pag alis mo, pinagahakot yung mga panambak. Di ba, nasusundan, na-imagine mo? Kaya sila, sa pagtatrabaho nila, 12 oras sila nagtrabaho, doon na rin sila natulog para sila rin yung magsisilbing bantay doon sa ginagawa nila. O dual purpose. Ilang Kristiyano kaya makagagawa ng ganyan sa trabaho nila? Sa Panginoon. Baka kasi tayo, naka 8 hours tayo, reklamo na nga tayo, di ba? Doon ka pa matutulog sa gawain. Minsan, yung mga kapatiran, kaya mo ma-appreciate mo yung mga lingkod ng Panginoon na talagang nagpapagal araw at gabi sa paglilingkod sa Panginoon. Doon mo sila ma-appreciate yung kanilang ministry sa Panginoon. Amen po ba?
Kaya mahalin nyo yung mga lingkod ng Panginoon, yung mga ginagamit ng Lord sa gawain. So talagang makikita natin dito yung sipag, sigasig sa trabaho. Ngayon, i-apply natin dito sa ating buhay. Ito na yung maganda. Gaano tayo kasipag, gaano tayo kasigasig sa paggawa sa kaharian ng Diyos? At bakit ganito ang ating paggawa? So, mag-evaluate tayo. Tayo lahat naman ay lingkod ng Panginoon. Lahat naman tayo nagsisikap na gumawa sa gawain ng Panginoon. Kung i-evaluate natin yung ating paggawa sa Panginoon, paano mo ito i-rate? Di ba? Huwag nyo sagutin kasi bagsak din ako, kaya mag-alala. Lahat naman tayo ay may room for improvement. Kasi wala naman makapagsasabi sa atin na tayo ay masigasig sa Panginoon. Kasi dumarating talaga yung time na tayo rin ay nangihina at bumabagsak. Ang kahalagahan lang, sabi ko sa inyo kanina, nagpapatuloy ba tayo? Okay ba yun? So, alam niyo po, maaari yung mga Hudyo, hindi naman talaga sila gising buong magdamag, tapos magtatrabaho pa buong maghapon. Baka pag ginawa nila yon, mga 2 araw lang sila makakatagal. Eh totoo kasi, sinabi rito, magbabantay na sa gabi, tapos magtatrabaho pa kinabukasan. Kasi pag ginawa nila yon, talagang ma-overfatigue na sila. Di po ba? Maaring nagpapalitan sila sa inyo sa pagtulog ng ilang oras, sapat na upang magbigay sa kanila ng lakas sa sarili nila. Parang gusto kong ilagay yung sarili natin sa kanila para mas naintindihan natin yung sitwasyon nila. Kung 6 a.m. to 6 p.m. ang trabaho nila, tapos hindi sila umuwi, ganito yung magiging sitwasyon nila. Nag-start sila ng 6 a.m., nagtrabaho maghapon. Pag 6 p.m., siguro, dahil hindi naman sila uuwi, nag-prepare ng hapunan. Alas 7, kumain na. Tapos, pagka alas 8, matutulog na sila. Tapos, magpapahinga na yung karamihan sa kanila, hindi man kasi lahat sila magbabantay. Siguro, kung may magbabantay doon sa isang grupo, isa lang. Sa kabila, isa rin. Di ba? Na-imagine nyo ba ganun yung sitwasyon nila? So, wala mo ng FB, wala mo ng TikTok, wala mo ng games. So, magpapahinga na. Para pag bamayang alauna o alas 12 ng gabi, 8, 9, 10, 11, 12, 1, sabi natin 5 hours. Sapat na yun para sa mga nasa edad tayo, mga nasa ganitong edad ko, mga namang oras na tulog, okay na, di ba? Pwede na. Eh kasi hindi ka naman magbabiyahe pa eh, di ba? Para, kasi ang nakakapagod ngayon sa tao natin, yung pagbabiyahe pa lang, pagod ka na. So, yung pagsakay mo pa lang, para ka na nakikipagdigma ngayon. Sumakay ka sa MRT, wala ka pa sa trabaho, haggard ka na. Yung pag-alis mo sa bahay, ligo-ligo ka na. Pero pagdating mo sa MRT, pagsabak mo sa pagsakay sa bus, hindi ka pa nakakarating sa trabaho, pagod na pagod ka na kasi haggard ka na kasi pagpunta mo pa na sa trabaho mo, pagod na pagod ka na kasi nakipagbulo ka na para lang makapunta sa trabaho. Eh pagdating pa sa trabaho, ang dami pang gagawin, talagang pagod na pagod ka na. So ang ibig ko lang sabihin, nakakalungkot. Sa kapanahonan natin ngayon, ito na application. Alam mo may gawain bukas, at kinakailangang maaga kang dumating sa church kasi ikaw yung magbubukas, ikaw yung mag-ooperate. Wala akong pinapatawa dito ha. Tapos, nagpuyat ka pa magdamag. Inumaga ka pa sa kaka-TikTok, kaka-FB, kaka-games. Di ba? Aminin yan. Baliktad. Tapos, ang nakakatuwa pa, ano nga asahan mo magising ng maaga yan? Di ba? Alam mo may gawain ka bukas. yan ang lagi ko narinig. Uy, gabi na, matulog ka na, games ka pa ng games yan. Hindi ko wala akong gustong patama kasi akin to. Akin to. Di sa totoo lang, akin talaga to. Wala akong pinapatama tayo ha. Wala talaga. Ngayon, taranta ka na ngayon pag nagising ka. Kasi nasa iyo pa ikaw pa yung kinakailangan, halimbawa, hindi ko sinasabi sa tech ka, kasi hindi na naman tech ang gawain sa church. Ikaw yung, bagamat yung mga kapatid, walang nalilate ito masyado. Wala naman. Okay. Tapos, kung ikaw yung Hudyong dapat sa pagsikat palang araw ay nandoon ka na, di ba? Tanghali ka nang gising. Anong mangyayari? Baka siguro sinermonan ka na ng mga kagrupo mo. Hoy, pauwi na kami, pagising ka pa lang. O, di ba? Tapos, ang nakakalungkot, dahil puyat ka, doon ka sa sermon magpapahinga at matutulog. Which is, ako yun. Minsan, di ba, bakit naman kasi pag sa sermon, sarap patulog, no? O, totoo lang.
So, sa totoo lang, ako, guilty ako. Nung isang ko na nakikinig ng mga dapat mong pakinggan, parang doon ka naman pinaghihili. At kung kailang gabi, hindi ka makatulog-tulog, no? Ba't di kaya natin baliktad sa gabi magmensahe tapos sa... Joke lang. Joke lang, pero di pwede, di pwede yun. So, ibig ko lang sabihin, alam niyo po sa ngayon, dapat nating tingnan ang ating mga sarili bilang lingkod ng Diyos. Ito yung dapat nating gagawin. So, yung ating sarili, dapat titingnan daw natin bilang tayo yung mga lingkod ng Panginoon. Halimbawa, bilang lingkod ng Diyos na nagtatrabaho, halimbawa, kung ikaw ay isang accountant o kaya ikaw ay isang salesman, kung ikaw ay isang guro, o ano man yung profession mo sa o hanap buhay mo, halimbawa, sa halip na ikaw ay isang accountant o ako ay isang cook na nagtatrabaho, na naglilingkod sa Diyos sa libreng oras ko lang. Kasi ano bang libreng oras natin? Di ba? Gabi lang. O kaya linggo lang kung kailan tayo day off. Doon ako makakapag-serve sa Panginoon. Bakit hindi ituring natin yung ating mga trabaho bilang sideline lamang na kailangan upang matugunan ng ating pangangailangan pang araw-araw? Ibig ko lang sabihin, katulad ng mga Hudyo na kailangan matulog lang ilang oras upang magkaroon ng lakas, ang ating mga oras at lakas ay dapat naguguli natin sa paglilingkod sa Panginoon. Ito yung sinasabi ni Pastor Panginoon doon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31 na ano man ang gagawin natin kung kumakain man tayo at umiinom, dapat ginagawa natin yun para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kasi po pwede naman tayong nagtatrabaho na ang nabibigyan lugod pa rin ng ating Panginoon. Kasi ang lahat ng ating ginagawa, ministry pa rin naman natin sa Panginoon. At ang nakakaligtaan ng bawat isa sa atin, akala natin yung ministry, naka-enclose lang sa gawain sa church. Hindi natin alam na mismo pala ang buhay natin ay isang ministeryo kahit sa sarili nating trabaho o sa sarili nating pamilya. So nasusundan. Kaya nga sabi rin nung Colossians chapter 3 verse 17, ano man ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoon at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos. So ano man yung ginagawa natin, mapatrabaho man yan, mapamilya, dapat ginagawa natin lahat yan na paglilingkod sa Panginoon. So amen po ba? So sabi ko nga rito, so yung gawain naman ng Panginoon, di lang naman yan sa simbahan, bagkus yung paglilingkod natin sa Kanya ay sa lahat ng aspeto ng ating buhay at di lang yan kung kailan tayo merong libreng oras para sa Panginoon. Okay, malapit na. So verse 23, last verse po. Yay! Kaya ako, ang aking mga kaanak at lahat ng aking mga tauhan ay hindi na makapagbihis at laging hawak ang aming sandata. Ito yung sinabi ni Nehemiah. So sa binasa natin sa verse 23, ano ang makikita nating naging bahagi ni Nehemiah dito? Ano ang kahalagahan nito para sa mga tao? At ano ang matututunan natin mula dito? Alam niyo po, naging mabuting halimbawa si Nehemiah. Sabi ko sa inyo, doon pa mga simula, naging good example na siya talaga. Dahil sa halimbawa niya bilang isang leader, kasi masigla siyang gumagawa. Kaya yung mga tauhan niya, masigla rin sumusunod sa kanya. Kahit na mahirap ang gawain. So ang leader at ang mga taong malalapit sa kanya ay dapat na maging mas masipag kaysa sa iba. Kaya mapapansin nyo yung mga leader natin sa church, sa gawain, sila yung talagang masigasig sa gawain. Kaya nga, talagang karapat dapat napasalamatan yung ating mga pastor. Kasi nga talagang makikita natin dedication nila at hindi madali yun. Kasi sabi ko sa inyo kanina, kung kayo lalagay doon sa sitwasyon nila, mapakahirap. Yung pananalangin lang sa bawat isa sa atin. Napakalaking responsibilidad na. Kaya tayo mo nalangin, di ba? Email na tayo na email, nakakatulog pa. Dito totoo lang. Kaya malalaman nyo lang kalagahan nun kung nando kayo sa sitwasyon na kinalalagyan nila. Kaya ito si Nehemiah, napakaganda yung yung kanyang pinakitang kasigasigan doon sa kanyang mga tao. Dahil doon, sila ay sumunod. So ang leader at ang mga taong malalapit sa kanya ay dapat maging mas masipag kaysa sa iba. Hindi nagkaroon ng paborito si Nehemiah o nagkaroon ng palakasan kasi hindi porket kapamilya ka ni Nehemiah, exempted ka na sa gawain. Hindi. Dahil kapamilya kita, ikaw ang manguna. Yun siguro yung motto ni Nehemiah. Hindi po pwedeng kapamilya kita, makikita kang tatamad-tamad dyan. Hindi. Doon ka. Ikaw ang magsimula ng trabaho at pakita mo sa kanila kung anong dapat gawin. Parang ganun yung nakikita kong ni Nehemiah. So, ibig sabihin, sila Nehemiah mismo at ang kanyang mga tauhan ang naging huwaran doon sa mga Hudyong kababayan nila sa paraan ng kanilang paggawa.
naging mabuting halimbawa si Nehemiah at dapat lubos tayong handa sa lahat ng panahon upang labanan natin ang pagsalakay ng mga kaaway. So alam niyo po, nung time nila ni Nehemiah, nang ginagawa nila yung gawain, hindi na sila makapagbihis at laging hawak yung kanilang mga sandata para protektahan ako ng sarili ito. They kept their clothes on all the time because they did not want to be caught unprepared. So hindi na sila nagbihis, baka masalisihan pa sila ng kaaway. Kasi pag nagbihis pa sila, lalo kung naging Pilipino si Nehemiah, maliligo pa yan. Kapag maligo yan, pinakamababa na yung 15 to 20 minutes. Pag nagpalit pa yan ng damit, kung babaeng Pilipina pa yan, nahalugog na yung buong cabinet, naku, wala akong masuot. Nakakapili doon susuot. Siguro napasok na sila ng kalaban, hindi pa siya nakakapagbihis. Kaya ang naging motto ni Nehemiah, walang magbibihis. Baka tayong mapasukan na tao, kung lahat kayo magbibihis, sino na magbabantay? Ito na yung sitwasyon. So sabi rito, bigla ko lang naisip, baka isa din yung sa strategy ni Nehemiah. Kasi kung sakali mang lalapitan sila ng kaaway, ito, opinion ko lang naman, dito man nakalagay sa Bible. Ito, napagbulay-bulay ko lang kagabi. Malayo pala yung kalaban na lalapit sa kanila, ramdam na nila kaagad yung power nila ni Nehemiah. Imagine niyo, 52 days nilang ginawa yung buog. Di ba? 52 araw, 2 buwan silang hindi nagpalit ng damit. Tayo nga, isang araw, 2 araw lang, subukan nyo lang. 1 o 2 araw na hindi ka nagpalit ng damit, na nagtatrabaho ka, sa gitna pa ng arawan sila nagtatrabaho, talagang tagak-takam. Okay sana kung naka-aircon ka. Kagaya ngayon, di ba? Okay lang, kahit paghapon, kahit kinabukasan, huwag tayo magpalit. Okay lang, kasi naka-aircon tayo. Imagine nyo, bato-bato yung binubuhat doon, nagagawa kayo ng construction. 2 buwan sila hindi nagpalit ng damit. Tapos, hawak-hawak pa nila yung kanilang mga sandata. Ibig sabihin talagang walang palitan ng damit. Kung magpalit pa siguro sila ng damit, siguro sa pagtulog lang kasi sila man, ramdam din nila yung power. Tapos, di ba? Yung sasalubungin sila ng kaaway. Atras, tatas, sabi ng mga kaaway. Hindi natin kakayanin to. Nagulat si Sanballat. Bakit kayo tumatakbo? Bakit kayo maatras? Naku, pasensya na kayo, boss. Hindi natin kaya yung power nila. Ang layo pala, ang lakas na. Eto, naisip ko lang naman, wala na sinabi. Pero, kayo nang mag-visualize. 2 buwan silang din nagpalit ng damit. At, ayun, pag natrabaho nga na, ako, isang araw na din magpalit ng damit, talagang ramdam ko na rin yung wala na rin malapit sa akin. Kaya siguro yung kaaway nila. Di pa naligo. Alam niyo po, kidding aside, sila Nehemiah kasi laging handa, yung mga Hudyo, para hindi sila mahuling unprepared. Yun yung pinakamaganda. At hindi sila mahuli na hindi sila ready. Para kung merong hudyat ng babala o merong nag-blow ng trumpet, handa silang maprotektahan yung kanilang mga buhay at kanilang ginagawa sa Panginoon. So bilang mga mananampalataya, kinakailangan din nating nasasandatahan tayo. Sabi ko sa inyo kanina, yung binasa natin sa Ephesians, na bilang mananampalataya, hindi po pwedeng hindi tayo handa, nasuot natin yung baluti ng Panginoon sa ating mga buhay. So, bilang mga mananampalataya, dapat kaparehas din yung attitude natin sa pag-uugali nila sa ngayon. Kasi sila, hindi na inintindi yun para lamang masunod ang gawain ng Panginoon. Pero hindi pa naman tayo umantong na 2 buwan tayo hindi naliligo para lang sa gawain. Wala namang ganon, di ba? Mas magagamit ka ng Lord kung ikaw ay maliligo. Mas makakaano ka ng So always clothed with the righteousness of Jesus Christ, suot natin ng armor of God, at higit sa lahat, nagpapatuloy sa paggawa ng gawain hanggat sa matapos natin ito, at handa tayo sa kalimang tumunog ang trompeta ng pagdating ng ating Panginoon. Kasi meron tayo inaantay na sa pagtunog ng trompeta, di ba? Bigat ang sa pagtunog ng trompeta, sa pagtunog ng trompeta. Di na maganda yung boses ko, pero may kantang ganon. Lagi yung narinig sa DCS, si Jesus ay darating na. Yan. So sana, kung sakali mo dumating ang Panginoon, madatnan tayo ng Panginoon na tayo ay handa na nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon.
So, purihin po ang Panginoon at sa mga susunod nating pag-aaral, aralin po natin yung ibang magagandang katinganin mo. So, purihin po ang Panginoon.